Matanda. Tumakas na sa bahay. Ano? Tigil. Hanapin ang matanda. 3 anak ang naipanganak, pero bakit? Sa huli, wala ni isa ang sumama sa akin, ang retiradong matanda. Pwede na rin. Nane. Ano bang balik nayo? Nene, Sumama ka na lang sa amin. Kung naboboard ka, mag-Europe ka ulit o kaya bumili ng 2 isla. ayoko. Nakakasawa na itsa ka, yung burger at freeze nila sa abroad, di ko talaga kaya. Ganito na lang, ma. Isasama kita sa laboratorio. Mag-PhD ka uli. Magkakanging laboratorio sa totalang. Sumama si Ma sa akin sa set. Ma, gusto mo sa Nyodahwa, ako magpapasama sa kanya. Sa eksena mo. Guyuanan nakikaya sa pasayo. Layuan mo ang buhay ng idol ko. Ma, paano ka lang babalik sa amin? Tindig. Pahinga. Ngayon opisyal kong inaanunsyo, lilipat ako sa bahay. Impyanan. Hindi pwede. Ma, Tingnan mo kaming 3. Ako ang panganay, si Guyuan Zhao. Pinakamayaman sa Haicheng. pangalawa, si Gu Yuanxing, nangguna sa Academy of Science. Ang pangatlo, si Guyuan An, pandaigdigang aktor na pinarangalan. Sabihin mo, paano hayaan kang tumira sa bahay kalinga? Oh, naku. Pwede bang itigil nyo na yung makalumang pag-isip ninyo? Ngayon ang pagtira sa bahay kali. Paso ito, mga batang ipinanganak noong 2,000 gusto nila pero hindi makapasok. Ano tensyon nayo? Isa pupunta abroad para negosyo, isa magkukwarantin sa laboratorio, isa sa International Film Festival. Iwan nyo akong mas mabuti pa siguro magpunta na lang ako sa bahay ampunan. Disidido na ako, kaya ko alagaan ang sarili ko. Ma. Liko pabalik. Ma, agad, ngayon na. Bilhin ang bahay ampunan na gusto ni Ma. Palam, anak. Ngayong araw, maglalayag ako. Bye-bye. Ano? Parating sa bahay kalinga ang matandang ginang. ONGA, si Jinoncheng. Tama ba? Alagaan ko siya. Hindi ko hahayaang makamdam ng hirap si matandang ginang dito sa bahay kalinga. Direktor. May isang ginang Cheng dito. At isa pang ginang Chen. Sino ang totoong matandang Mas maganda ang suot ang matandang ginang. Maghintay, gamitin mo ang Pag-alagaan mo si matandang ginang, malayo ang maating mo. Opo, Dian, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ito, hindi biyay sa sakyan na anak kayo ang panahon ng batang babae na bakit nandito? Ni. Sasakyan ay Regalo para kay Ginang sa dahil wala siya sa bahay, naipasok ko ito ng patago. huwag magpasikat ng mali. Una, oo na. Ang kilit mo. Kung hindi dahil sa kawalan mo na, hindi naman siguro ako matatapos dito sa bahay ampunan para magretiro. Dumating na si matandang ginang, itutuloy. Ikaw pala, 2. Ay, kaya na. Hindi ko Na dito pala tayo magkikita. Mahigit 30 taon na mula noong huli tayong nakita. Sino kabie? Ako, to, si Chenghua. Nalala mo pabie kayo? Huwag mo akong tawagin na Erya. Fonging. Chan Fonging. Noong bata pa tayo, nag-aral tayo sa maliit na eskwelahan sa harap ng baryo. Nalala mo pabie? Y, directeur. Alin ba talaga sa mga Cheng MRS ang totoong nanay ni Boss Gu? Tanyan mo tu. Ang suot ang hirap, nagmamaneho ng lumang tricycle. Ito yung dating sikat sa mga babae. Nakajantote pilak piat. Yung nasa kaliwa, sigurado akong si Lola yan. Tara na. Naalala ko na. Narinig kong ang buong pamilya. Lumipat sa lungsod para umasen. Pero bakit ganito ka ngayon? Hindi rin masyadong maayos. Gayon kasi ako. Gino. Maligayang pagdating, ginang. Sa home, ganito ang suot ko, nakilala pa rin ako. Yang 3 batang yan. Anong napag-usapan? Hindi raw ilalantad ang pagkakakilanlan ko. Gino. Boss. Naipaliwanag na sa amin, huwag kayong mag-alala at tumira na Kung may kailangan, ibibigay namin lahat para sa inyo. Gino. Ako ang director ng Home for the Aged. Si Hu, ang pagpili niyo po sa aming ay malaking karangalan sa amin. Kalanila. Ako ang tunay na nanay na pinakamayaman dito. Huwag akong sisihin kung magiging makasarili ako. Tama. Ako ang matandang ginang ng pamilya ko. Ang nanay ni Guzong.
Tunay na. Naalala ko na. Sabi ng anak ko, sa buong Haicheng, kaya nang bumili ng Time girl powder. tanging pinakamayamang pamilyang gulang. Talagang nanay ni Guzong. Nakatira ako sa parehong retirement home ng ina ng pinakamayaman. Kung makakabuo ako ng magandang relasyon dito. Ang kinabukasan ng anak. Isang salita na matandang ginang ang kailangan? Ang yaman tingnan ni Ginang Chen. Walang anuman. Ikaw ang tunay na ina ni Guyuan Xiao. Paano naman ako? Ikaw. Siyempre ikaw ay. Tagalinis ng kalsada. Sinong nagbigay sa'yo ng karapatang sumigaw sa matandang ginang? Nasa mataas na klase kaming bahay ampunan, dito tambakan ng basura. Kayo ba sigurado na? Siya ba ang ina ng pinakamayaman? Hindi ikaw. At ikaw. Siguro ikaw. Siguro nagbibiro lang si madam. Sa itsura niya. Mas mukhang alalay ng pinakamayaman ang dating. Ang dragon, anak dragon. Ang phoenix, ang anak ng daga, marunong maglungga. Mga tulad ni Madam ang bagay dito. Kaya pala nagkaroon. Ang anak na kasing galing ni Emargo. Itong ugali mo. Malamang ang anak mo ay hanggang tanod lang. Anak tanod. Nanay tagawalis ng kalye. Grabe naman. Kapitbahay nga, parehong klase. Di ko talaga inaasahan. Ngayon pati ang bahay ampunan. Ang gulo na rin ng sitwasyon. Kung ganito na, hayaan akong ayusin. Bago pumasok ang mga kapatid. Para sa kanila, ayusin lahat. Uwi. Namoy ni Yobe aang. Bahong parang basurahan. Siguradong siya ang nagdala niyan. Napakasosyal na bahay alagaan. Bakit may ganitong amoy dito? Chen Erya, Huwag Montag. Direktor, dumating na ang mga tao ng pamilya Gu. Itituloy. Ito, Ito ang aming matandang ginang. magandang araw, ginang. Mukhang itong mga tao. Talagang inakala na ako ang tunay na ina ng pinakamayaman. Ito ang mga donasyong kagamitan mula kay Pangulong Gu. At mga pangunahing gamot at medical na gamit na donasyon ni Academician Gu. Pati na rin si Aktor Gu. Matlalang sino ye pungdo padash. Pa sa ating mga matatanda. Plano itong itayo sa lugar na ito. Grabe. Kung hindi tayo nakatira kasama si matandang ginang sa isang tahanan. Paano tayo Ganitong benepisyo, maswerte si matandang ginang. 3 anak, lahat matagumpay. Ang galing ng pagtuturo ni Lola. Ginonggu. Ang negosyo mo dito sa Haich. Walang sinuman ang kayang tumapat. Pero itong puso mong mapagmahal. Sa Haicheng, ito nangunguna. Taman ka. Lola, iyong pulang jade bracelet na iwan mo sa bahay. Ipinag-utos ni Ginoong Gu na dalhin ko ito rito. Ang mahal ng bracelet na to, tingnan mo kalidad. Aba, ang ganda talaga nito. Ay, sabi na nga ba, lagi itong suot ng matandang ginang. Hindi ito basta-basta. Kaninong koleksyon kaya ito? Iro BA? Marami kami niyan sa bahay. Hindi ko na maalala kung kanino galing. Para sa amin, kayamanan na ang ganitong bagay. Pero para sa matandang ginang. Isa lang, yan na bagay. Isa lang itong karaniwang pulseras na gawa sa pulang agata. Hindi ito collection. Ano bang alam mo bilang tagalinis? Sa Tinjin Keo, nainggit ka sa Anakeo, mas magaling siya as ang Anaka mo. Baka hanggang kamatayan, hindi niya mabil kahit magtrabaho siya ng todo-todo. Chan Fonging, kapag nagsisinungaling ka, ni hindi namumula ang mukha mo Ikaw matandang babae, inaaway mo si madam lagi? Hindi ba bracelet kay madam? Iyo ba ito? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sige, kung ganun sabihin, ang bracelet na ito, laging suot ni Lola. Kang ganan, estilo at lucky. Sakto lang talaga. Sayo ba ito? Isuot mo para malaman. Ginang, suotin ang pulseras para makita namin ng maayos at para rin masampal ang mga walang hiya. Oo, tama. Itong pulseras na to. Regalo to ng anak ko. Akala Montag ba? Si Cheng Yanhua, Tayo ka BA? Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na hawakan ang bagay na asawa ko gamit ang marurumi mong kamay? Aba, Bakit hindi may suot? PKBA ito? Cheng Yanhua, ito ang pulseras ng asawa. di ko akalain si Chen Fengying magpanggap bilang nanay ng kahit madurog ang buto, pipilitin isuot. Ayaw magpatalo, pero pahirap lang sa sarili. Cheng Yanhua, baka AKO na. Ang tang.
Di mo pa nakikitang may ganito kagandang pulseras. Rekeo naman. Itong kles ng bagay. Sobra-sobra na sa akin. Sabi na anak ko, kayang alagaan ng yaman ang tao. Kayan ga. Kahit bumili pa ng marami, sulit naman. Una, Ang ganitong bagay, ngayon ko lang nakita. Ginang. Sobrang ayos ng buhay mo. Bakit pwede naman? Isama mo kami sa bahay mo. Ipasilip mo yung mga yaman mo para magka-ideya ako at maturuan ng anak ko. Ano sa tingin nyo? Nga, kung sakaling mapalad, makapunta lang sa bahay ni Madam at makita ang kahit konti sa mga koleksyon niya. Edi sulit na ang buhay kao. Tama, diba? Oo nga. madali lang naman yan. Sa susunod na araw, Iimbitahan ang lahat sa bahay ampuna. Lahat tayo. Pumunta sa bahay ko. tutubea yan, wala pia akong. Nakapunta na sa lugar ng mga villa. Una na akong magpasalamat sa matanda sa ngalan ng lahat. Matanda. Huwag nang maghintay ng araw na piliin. Paano kung ngayon na? Ano? Nayan? Bakit? Matanda, hindi maganda ang sitwasyon sa bahay ngayon. Wala. Walang abala. Sobrang maginhawa. Tatawag sa tagapamahala ng bahay. Papasando kayo siya sa atin. Ay, ang galing. Papuntahin mo siya dito sa bahay Kalinga para sunduin ako. Kuya Zhang. Buksan mo ang pinto Imbitahan ko ang mga kapatid. para bisitahin ang bahay namin. Talaga bang ito ang kotse na binigay sa akin ni Yuan Zhao? Ang galing. Ma, hindi pwede, kotse ito ng boss ko. Sinabi ko sa kanila, ako ang nanay ni Guzong. Hindi pwede. Sabihin mo na nanay ka ni Guzong. Paano naman magiging ma, ikaf na. Hindi pwede, anong hindi pwede? Si boss ko nasa ibang bansa. Naisabi kayo na, paano na ang danggalan ay mama? Pero, Hey Naku, tama na, tara na. Alis na kami. matandang ginang, nandito na tayo. Ito ang bahay ni boss ko. Six na, tapos na. Alam kayo ang ginagawa kayo. Ang laki ng bahay na to. Ang ganda ng bahay na to. Inga, nakakaingit si Lola. Mata at kilay niya, kamukha ni Ginoong Gu. Talaga namang karapat-dapat bilang pinakamayaman. Lumayo kan ga. Lola, Ang lamig ng panahon ngayon. lahat tayo may edad na. Pwede ba kaming pumasok para makita? Oo nga, Ginang. Hindi na ako makapaghintay makita kung ano ang itsura ng totoong mansyon sa loob. Nga. Tara na. Jinang, Hakalagay ang password. Sige pa. Chan Fenging. Ikaw na ang may gusto nito. Itituloy. Hindi tanggap ang pag-verify. Siguro si matandang ginang ang nagkamali ng pindot. Wow. Nga. Ang dami kasi ng bahay eh. Kaya madaling malito sa mga password. Hindi gumana ang verification. Matandang gina, bahay mo ito. Bakit hindi ka makapasok? Baka naman. Hindi ito ang bahay mo? Walang kwenta. Bahay kayo too. Ang bahay na to at yung mamahaling sasakyan kanina. Lahayan akin. Ang daming bahay ng matandang babae. Kaya minsan nalilito siya. Hindi ba normal lang yun? Sino ba ang katulad mo? Na araw-araw iniisip ang 5 piso. Gusto pa isiksik sa buto. Kapag lumalabas ang matandang babae, Lahat may kasama. wala namang siya lang nagbukas ng pinto. Nga. Ang dami kasing bahay dito. Madaling magkalituhan. Ganito na lang. Hintayin natin sa susunod na nasa bahay ang anak ko. Saka kayo, yilat puwid biya. Upwit. Lakad. Matandang ginang. Nakalimutan kayo na maroon namang fingerprint. Fingerprint hindi nagbabago, tama. Fingerprint. Matandang ginang, gamitin mo na lang ang fingerprint para i-unlock. Verification failed. Matandang Gino, ano bang nangyayari? Hindi ba ito bahay mo? Nalito ako sa daliri. Subukan ko ulit. Bakit wala paring sakit? Ang bruha na to, DBA sabi na Sa pagiging tagalinis ni Gujia, sabi niya magsisimula na siya ngayon. Bakit ganito nangyayari? Zira ba, tong kandado. Bakit di mabuksan? Anong kinukunan mo? Sirang-sira na ang kandado nitong pinto. talaga bang sira ang kandado?
O baka tao ang problema? Ikaw pa ang nagdududa kay matandang ginang. Wala kang ang karapatang tumayo sa harap ng mansyon na to. Chang Nianhua, bahay namin to. Hindi ikaw ang mag-utos dito. Aba, matandang magkasakit dahil sa tao. Hindi sulit. Bilisan at tawagin ang seguridad para Seguridad. Palaysin? Palaysin. Matagumpay na beripikasyon. anong nangyayari dito. Ang manugang ni Chen Feng pera ni Yinga. Paano makakapasok si Cheng Nianhua? Ayon pala, bulak pusa ang nakatsamba sa patay na daga. Sakto lang na may pumasok na tagapag-alaga mula sa bahay ng matanda para buksan ang pinto, di ba? Matandang ginang. Bumalik ka na. Unang araw sa trabaho. Bago pinalitan itong kandad, ang fingerprint ng matandang hindi pa nailagay. Kaya pala, Hindi mabuksan ang password. pwede na, tara na. Bilisan mo. Oh, sige, sige. Hindi pwede. Sapatos. Kailangan nyo magpalit ng sapatos. Anong palit-palit? Wala kang kaklas-klas talaga. Lahat sila, mga bisita na inimbita ko. Ma, Nag-usap na BAKO na itiyan, Ilibot sila sa labas. tapos uwi na. Limited edition ang carpet sa mundo. Kapag nasira to, tapos na ako. Carpet lang yan. Ano bang ikinakabahala mo? Kung ganyan ka pa rin, paghihiwalayin kayo ng anak. Umalis ka. Bakit parang sobrang pamilyar siya sa bahay na to? Uy, Ito ba ang family photo ninyo? ito parang hindi pa ayos. Lipat muna tayo doon. Tingnan natin ang mga koleksyon. si. Hindi pwede. Huwag tingnan. Ito, regalo ng anak ko sa akin na koleksyon. Nakita ko to SATV. Antikong corona to ng Phoenix. Sa buong mundo, isa lang to. Ayon sa balita, ilang dekada na ang nakaraan. Binili ito ng isang misteryosong mayaman sa halagang 1 bilyong piso. Ito, binili ito na anak ko. Sabi kayo lang nung na gusto kayo. Di kayo akaling genuine. Kunanan mo tapos ibigay mo sa akin bilang regalo. Tunay na antigong gamit ito. Hindi ko akalain sa buong buhay. Sa edad kong ganito, ngayon ko makikita ang antigong gamit. Anak mo ang kumuha nito? Ito ang regalong pangako ng asawa noon. Merenda, nandiyan sa ilalim. Nakikitingin sa grupo ng mga taong ito. Nakita montag na Chang Nianhua. Ikaw at ang kalibre mo. Ang lakas ng loob mong makunwari bilang matanda. Itong mga bagay na to, buong buhay mo. Hindi mo pa siguro nakikita. Si Boss Gu, sa matanda, talagang napakabait. matanda. Pwede bang ilabas ang antigong gamit? Gusto makita. Nga. Ikaw, Buxton. Para makita ng lahat. Lumapit ka. Huwag Buxton, ang corona. Ang paraan ng paggawa ay tinatawag na yung asol na ito ay mula sa libu-libong balahibo ng kingfisher. Kailangan ng espesyal na pag-ingat. Kapag nasalubong nito ang hangin, maagnas ito at mawawala ang ningning. Ang asol na kulay dito, mawawala na. Anong pinong balahibo? Paano magkakaroon ng ganitong bagay? Hindi ako naniniwala diyan. Chang Nianhua, nandito tayo sa bahay ko. Kayamanan na ibinigay na anak ko. Hindi mo pa oras para magdikta dito. Lamayas ka. Bakit tumunog ang alarma? May gumalaw sa safe ni Mama. Chan Fenging, alaala ng yumaong asawa ko, regalo niya noong buhay. Sinadya ang sirain ang pag-aari ng iba. Maniwala ka, kaya kitang ipahuli sa pulis. Anong kalokohan ang alaala ng pagmamahalan? At tatawag ka pa ng pulis? Sinasabi ko sa'yo, kinukuha ko ang sarili kong gamit. Wala kang karapatan makialam. Kaya't sino pa siya. Wala siyang pakialam. Huwag kang humawa. Alisin mo yang madumi mong kamay. Chang Nianhua. Kung hindi dahil sa matandang ginang ngayon, sa panaginip lang makikita ang kayamanang ganito. Paano mo nagawang bastusin si matandang ginang? Keo. Sobra na kayo. Baitawan mo AKO. Nay, Ito ay isang walang kapantay na kaya. Kahit ibenta mo ako't ikaw, dito kayang bayaran.
Tumahimik ka. Chang Nianhua. Laha to SI Chang. Kailangang pilitin si matandang Ginang. Ang mahal nun, paano mababayaran yan? Kailangan may turo ang kasalanan kay Cheng Nianhua. Cheng Nianhua, ikaw ang cute mo. Nagkaroon ka ng lakas ng loob basagin ang antigong gamit namin? Hindi kita patatawarin. Cheng Nianhua, nagkaroon ka ng lakas ng loob sumigaw sa akin? Alam mo ba kung magkano ang halaga? Alam mo ba ang halaga nito? Akin to. Chan Fonging. Nagpapanggap kang asawa ng Tagal mo na talagang nagpapanggap, no? Di mo na ba talaga kilala kung sino ka? Balak mo bang magrebelde? Chang Nianhua. Luhot na. Humingi ka ng tawad kay Madam. Sana'y mahabagin si Madam. Patavarin Kasana Nia. Kahit lumuhod pa siya sa harap ko, sa pagkakataong ito, hindi ko pa rin siya mapapatawad. Chan Fonging. Matagal na kitang tinitiis. Hindi ko na kaya. Hindi ko natitiisin. Kale. Patay na ba kayong lahat? Bilisan nyo, alisin nyo siya. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas na maglakas loob kang Anong ginang siya para sa inyo? pinapayuhan ko kayo? Pakawalan nyo na ako kang hindi. Kayo na ang magiging kasabwat niya. Hindi ako si matanda. Ikaw ba talaga? Paano kung sabihin ko na ako nga? May lakas ka pa ring magsalita ng ganyan? Chan Fonging. Ipapakita ko sa'yo ang kapalit ng ginawa mo ngayon. Ikaw mismo ang magbabayad. Hanggang ngayon. Vala KPA Ding Paxizizi. Maranda. Tunebeng ina ni Mr. Gu. Isang salita lang mula kay Emma. Kayang gawin ng anak mo. SA Haicheng. Walang lugar para magtayo. Totibiye? Sinira mo ang gamit ni Madam. Hindi ka man lang humingi ng tawad. Wala ka pang pagkukusa magsisi. Kang ganan. Tumawag sa anak mo mahira. Patawag mo siya dito para magbayad. Kung walang pambayad, ikaw at ang anak mo, luluhod kayong dalawa at hihingi ng tawad. Luhod hanggang maging masaya ako. Ginang, paluluhurin ko siya para sa'yo. Lumuhot ka. Bitawan niyo ako. Lumuhot ka. Ngayon gusto kong makita. Kung gaano katigas ang dila mo, tingnan natin. Halika Rito. Ma. Umalis ka na diyan. Ma, eos ka lang biye? Ma, kumusta ka? Dua. Sila yung tatlong anak ni Cheng Nianhua. Talagang mas mahirap, mas dumadami ng anak. Yuan Zhou, Yung korona na binigay ng tatay mo sa akin. Sinira Nila. kayong tatlong mahihirap na tao. Ong Nanay Emo. Sinira ang corona kayo. Sino nagbigay sa'yo ng lakas na tratuhin ng ganito ang na... Ang lakas ng loob mong saktan ako. Alam mo ba kung kaninong teritoryo to? Paidawan Mo, alam mo ba kung sino ako? Ako ang nanay ni Guyuan Sao, ang pinakamayaman sa High City. Matandang ginang. Kapag dumating ang anak ko, wala kayong lahat lusot. Tita. Huwag sabihing naniniwala kang si Guyuan Zhao. Ang anak Emo? Oo. Chang Nianhua. Hintayin si Gutsong. Ikaw at ang tatlo mong inutil na anak. Lahat kayo ay talo. Chan Fonging. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Sabihin mo sa lahat. Sino ka talaga? Ma. AKO. Ang pinakamayaman sa Haicheng. Ang tunay na ina ni Guyuan Sao. At matriarka ng pamilya Ge. Ang anak mo, dinala ang tao para saktan ako. Hintayin mo lang dumating ang anak ko. Hindi niya kayo titigilan. Kung talagang ayaw mong magising sa katotohanan, ngayong araw na ito, wasakin ko ang ilusyon mo. Durugin ng lubos. Itong sampal na ito. Sinira mo ang aking korona. Walang kahit konting pagsisisi. Itong sampal na ito, para sa iyong pang-apak sa mahihina, pagkukunwaring ikaw ako, at paggawa ng kasamaan. Itong sampal na ito, pantumbas sa sampal na ibinigay mo sa akin. Kayo naman. Ang sampal na to, ibinabalik kayo lang sa iyo.
Makinig kayong lahat. Ako si Guyuan Zhao, isang tunay kong ina. Sa pamilya Gu. Isa lang ang tunay na ginang ng tahanan. Ang pangalan niya ay Cheng. Nian. Uwa. Ikaw. Paano ka magiging matandang ginang ng pamilya ko? Hindi. Imposible. Matandang ginang. Si Cheng Nianhua ang tunay na matandang ginang. Tapos na. Lahat tapos na. Inay. Iwan nyo na sa amin to. Anong balak niyo gawin? Sinira niya ang alaala na iniwan ng tatay mo para sa akin. Nga. Ako mismo ang magpapabayad sa kanya. Huwag, please. Madam, Mali ako. hindi ko nagagawin ulit. Kung magiging tulad mo ako, ano pa ang pinagkaiba natin? Attorney Sue. Jinong Chen. Ako ang abogado ni Ginang Cheng Nianhua. Ngayon, aksyonan kita sa pangalan ng aking kliyente. Anong pantaw? Paggamit ng peking pagkakakilanlan, kaso ng pagpapanggap sa ibang tao. Ikalawang punto, pagsalakay sa pribadong tahanan, walang pahintulot ng iba. Pumasok sa bahay ng iba ng walang permiso. Ikatlong artikulo, sirain ang ari-arian ng iba, nagresulta ng malaking pinsala. Ika-4 na artikulo. Sinadyang manakit ng tao. Ikalimang artikulo, pag-insulto sa ibang tao. Matandang ginang. Matanda, patawarin niyo po. Ayaw ko pong makulong. Mulahad AKO, patawarin niyo ako. Matanda, pakiusap patawarin niyo po ako. Matanda, nagkamali po ako. Nakikiusap po ako. Patawarin niyo po ako, matanda. Darating ang mga pulis sa loob ng 3 minuto. Nagamali pa AKO. May kasalanan ako. Hindi ko dapat ginaya ang matanda. 2 minuto na lang. Ma'am. Siya ang nagdalakasikan. Patawarin niyo na ako. Matandang bruha. Tinrato mo ako ng ganito. Tapos ako sa Montag PA Sasako Kira. 1 minuto na lang. 1 minuto na lang. Pakiusap sa matandang ginang, Guzong, tulungan mo kami. Patawarin mo ang buhay ng nanay. Ako, si Chen Xiansheng, handa akong gamitin ang buong buhay ko para maglingkod sa pamilya Gu. Ayaw ko pong makulong. Tumayo Kamuna, Shen Tiansheng. Ang maling nagawa ng nanay mo ay walang kinalaman sa'yo. Ang nasira ng nanay mo na korona. Alay ng tatay sa nanay bilang tanda ng pagmamahalan. Napakaalaga. Hindi ko kayang tuparin iyong kagustuhan ngayong araw. Ginang, ang pagkakamaling nagawa ng nanay ko ngayon ay dahil sa akin. Napakawalang silbi ko. Patawarin niyo na po siya. Lahat ng kasalanan, ako na lang ang mananagot. Isang Tionshang. Ang korona na ito, 108 perlas. Kang, mahahanap mo silang lahat. Ikaw, ay babawi sa demanda. Nakalimutan ba kung paano ka tinrato kan? Lahat tayo ay nakarinig kay Sandin natin sima. Huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang lahat. Ibabalik namin lahat, walang kulang. Salamat, senyora. Anak, kailan pa matatapos to? Hanggang ngayon, di mo alam ang mali mo? Gusto mo makulong, ha? Sige, kilod na mo. Kilod, hindi kayo naman sinabing ay... Talagang balak mo bang basta na lang siyang palampasin? Nasira ang gamit. Baka hindi na ito. May balik sa dati. Pero ang tao kapag may pagkakataong magbago, baka pwede pa siyang magbagong buhay. Kung buhay pa ang tatay mo. Sa Tinjin Keo, Ganito rin ang inisip niya. Matandang ginang, tingnan niyo po, sapat na ba ang 108 piraso?
106, 107. Sinasabi kayo na Talagang mabait pa rin si nanay. Salamat po, matandang ginang. Nanay, magpasalamat ka agad kay Salamat, matanda ang ginang. Chan Fonging. Binabawi ko ang pero hindi ibig sabihin na Mula na yan. Punta sa bahay ampunan mag-volunteer. Ayokong marinig sasabihin mo. Gusto ko makita ang gagawin mo. Pinapapunta mo ako para mag-volunteer. matanda ang ginang. Babantayan ko ang nanay ko. Kung gagawin, gawin na. Tuchulungin kita matindang ginang. Bagamat nagkamali si Chen Fengjing, Ikaw at si Huang Yong. ang tunay na salot. Simula ngayon, sa kahit anong bahay ampunan sa Haicheng, hindi pwedeng kunin ang 2 tao na ito. Kung sino man ang kukunin sila, kalaban sila ng pamilya ko. D'Alain Silla. Matandang ginang. Huwag po, matandang ginang. Haijeng, ohat Haijeng, bumalik na ulit ako. Ito ang bayan mo. Una, mahigit 10 taon na akong ang muling pagtapak sa lupaing ito. Bumata ako ng 10 taon. Lalaki, 50 taong gulang. Ay naku, hindi. Panahon para umibig. Bakit napunta na naman tayo dyan? Ilang taon na mag-isa. Mayos naman ang buhay kayo. Hey! Ikaw lang, sapat na. Sa puso mo, inisip mo pa rin ba yung puting buwan? Alam kayo na, Hawak mo ang panyo na yan. Gusto mo, hapilan mo na. May ilang dekada pa sa buhay mo. Akin na yan. habilan pa, oras may asawa siya. Kahit habulin mo, anong silbi? Magpapaka number free ba ako? Matandang mag-isa sa bahay. Walang makausap. Walang kasama magpa-check up. Kapag nadapa, walang tutulong. Kawawang kawawa talaga. Dito ka, nalang umru. Lolo ho. Hanapan mo ako. Di ako mapapanatag umalis ng bansa. Hahanapin kayo. Okay na biye? Ikaw talagang small boss. Saish na, umalis ka na. Sige. Ano? Maghanap ng kasama sa buhay? Third. Hindi. Pinipilit nayo biya kang mag-asawa ulit? Naisip nyo ba ang nararamdaman? Ang tatay nyo? Ganoon din ang iniisip ni Papa. Ma, tingin ko talaga dapat kang humanap ng makakasama. Para may mag-alaga at magbigay ng suporta kapag wala kami. Hindi ko kailangan. Masaya na kayo mag-isa. Saka na lang. Ikaw. Patty ikaw. Kayo mismo. Naghanap na ba kayo Kung naghahanap ka, maghahanap din kami. Kung hindi tama ang nasa ita, maling araw ang nasa. Kung hindi ka naghahanap, hindi na rin kami maghahanap. kayo? Ano ba? Baliktad na pagpilit magpakasa. Sikat aktor ng bansa. Malakas pa ang katawan niya. Mahigit sa 60 taon. Nasa set pa rin siya ng shooting namin. Ma. Matagal ng akademiko ng Science Academy. Ang mga nailathalang artikulo ko ay pwedeng paikutan ang buong bansa ng 2 beses. Sijna, ma. Huwag nang tumingin sa mga litrato. Diretso na tayo sa aksyon. Inayos ang blind date pa sa'yo. Blind date? Kuya. Ikaw talaga ang the best. Ang makikita mo ay tatay ng partner ko sa negosyo. Dayuhang negosyanteng dambuhala. Balak bumalik sa Haicheng magretiro. Papamahalaan ang bahay kalinga. Yung anak niya? Gusto lang hanapan ang tatay niya ng kapareha. Kasama sa nalalabing panahon ng may kayarin at pantay ang antas. Nakakaaliwa talaga. Nakakaliwa. Anak. Nasaan ka na dapa? Yulo o binti? Unang kasal niya, Tuha. Anak na ampun yung anak na babae. Siya na talaga. Lampas 50 pero innocent. Matipunong lalaki. Pagi kay mama parang destiny. Nadapa rin ako. Ikaw na dapa ka rin biye? Saan ka na naman napasubsob? Kayo talaga araw-araw. Laging nagpapasakit ng ulo kay Mama, Sige na, pupunta na ako. Okay na ba yun? Araw-araw na lang nagwawalis. Nakakainis talaga. Tita Chin, Linisin mo mabuti. mamaya darating ang bagong direktor. Narinig ko na balikbayan na bigatin. May balak pa raw si Emargo na ipakilala siya kay matanda. Bakit ang mga gwapong lalaki napupunta lagi kay Cheng Nianhua? Kung maakit ko lang ang balikbayan na bigatin na yon. Si Cheng Nianhua, maglalakas loob pa ba siyang pagtrabahuin ako bilang volunteer? Gusto kong makita kung Anong kleseng matandang lalaki yan? Mr. Hua,
Mr. Hua, hindi ko na kaya, patawarin mo na ako, please. Huwag masyadong salita. Mr. Ho, naayos ito ni Miss para sa'yo. Ang iyong blinde, Mrs. Chung. Sana yan. Ikaw na ang Mr. Ho. Punta ka. Mr. Ho. Hello pa. Ako si Chen Fending. Maligayang pagdating sa ating bahay Kalinga. Unang pagkikita, akisamahan mo ako na maayos. Tara na, pasok tayo. Una Mr. Hua pasok kayo. Naayos na ang opisina. Tara na. Mukhang pareho siya ng mga nauna kong babae. Pag nakita pera at estado ko, biglang nagmamadaling lumapit. Akala ko ikaw yung tipong conservative na boss. Yun pala, isa ka lang palang lumabas para makipag-date sa akin. Pero bago pa pumasok, may tama ka na agad kay Chen Fenging. Hindi pwede. Kailangan ko agad tawagan si Guyuan Xiao. Hindi ko na itutuloy tong date na to. Anik, hindi ko talaga magagawang makisama sa ganitong tao. Parang pamilyar ang pakiramdam. Ma. Ako na ang bahala dito. Pasensya na. Hinanakasihin, hindi kita na sak. Wala ayos lang. Ayos lang yan. Hindi mo dapat balikan ang matandang lok. Ang mahalaga, maghanap ng mag-asikas para maayos ang tatlong pasaway sa bahay. Heyo. Kailangan mo ba ng kasama sa buhay? Huwag kang magkamali ng akala. Heyo kasi. Narinig kang tumawag kanina. Tinutulak ka ng anak mo na maghanap ng Tinjin mo KBA kayo? ISA lang akong driver. Matanda na rin. Wala rin masyadong pera. Kaya. Ayoko nang makabala pa. Ano naman kang driver lang? Pinaghirapan ko rin yun para kumita. Saka. Isa rin akong tagalinis. Hindi ko hinahabol ang pera mo. Gusto ko lang na makakasama sa buhay para ang tatlo kong anak sa bahay ay makakatuon sa kanilang mga pangarap. Pareho pala tayo ng iniisip. Magbakasal sa kanya para maagaw si Cheng Jun. Sa huli, pwede kayong maghiwalay ng maayos. Hindi pwede yan. Kung ganon, huwag na lang. Dinala mo ba ang libro ng rehistro mo? Punta sa civil registry. Magperehistro ng kasal. Ako, 50 taong gulang. Nagpakasal muli sa estrangherong lalaki na kakakita ko lang. Pero pangalawang asawa ko, galing mag-alaga sa sarili. Ikaw din pala, ang apelido mo ay, at unang kasal mo palang ito. Ano ang nakakapagtaka? Walang kots, bahay, simpleng driver. Wala namang gustong mapakasal sa akin. Ngayon. Maroon na, DBA? Uwi na muna ako. Magmamaneho na ako. Ako rin. Marami pang lugar na kailangang linisin. Mabuhay, MR Hu. Mabuhay, GNG. Ipagpapatuloy. Yun. Si MR Ho ang naghanap sa akin. Sabihin mo sa kanya na babalik ako. May kailangan ba sa serbisyo ni Bida? Uwo. Kami ang serbisyo ng Bida. Yun na. Serbisyo ng Aling Bida. Magbibigay ng pakiramdam na ikaw si Aling Bida. Ito ang kasama kong pabalikin ako sa ship. Sige, mana ka na. Aalis na rin ako. Magandang araw po, GNG Matanda. Nagpakasal na. Ano? Ma. Kahit ayaw mong makipag-able, huwag gamitin ang peking papeles para lokohin kami. Sino bang gumagamit ng peking papeles para lokohin ka? Ito ang address ko. Pwede ba, lumipat ka muna dito para matulungan ako sa anak ko. Si Vilring.
kaysa nasa bahay lang. 3 batang pasaway, maghihinala balang araw. Hindi ba ang sabi ninyo? Takot kayo kapag nagtatrabaho kayo at mag-isa lang ako? Nayan, lilipat na ako para tumira kasama ang aking asawa. Sigurado akong mapapanatag kayo. Hindi pwi, hahanapin ko ang matandang lalaki. Naloko ka Naya. Yumupo ka. Huwag mo siyang tawaging matanda. Asawa kayo siya. Hindi naman ako niloko ng kayo ito. Naloko kayo siya. Mama. Hindi mo sasabihin sa kanya na isa kang tagalinis, di ba? Talagang ikaw lang ang nakakakilala sa akin ng husto. Ang nanay niyo ako. Gusto ko ng tahimik na buhay, makahanap ng matinong tao. Pinapakita niyo sa akin ang makapangyarihan at maimpluwensya. Ayaw kayo. Pera. Marami akong nanay na tulad niyo. Ang hinahanap kong kasama sa kailangan lang niya. Majing. Guwapo. Yun lang. Sijna. Basta masaya si mama, okay na. Bakit tingnan mo ang pinili ni kuya? Sabi, galing daw siya sa ibang bansa. Baka balikbayan na gwapong lalaki. Ayoko naman tumingin. Anong guwapo? Matandang manyak yan. Nakita kayo picture naya. Baka madumihan pamata kayo. Ma. Ayoko tumingin. Virtual. Oy. Nandiyan ka na biye? Si. Ang bilis ko na. Sasama rin ako. Titignan ko rin. Ano ba talaga ang itsura ng matandang iyon? Eos ka na biye? Sa mukha mo na yan. Araw-araw kang nasa tea. Kapag pumunta ka, malalaman niya na may tinatago ako. Gusto ko iparating sa kanya. Kapag sinubukan kanyang saktan, hindi siya palalampasin. Sige na. Ma, pumunta ka na. Naniniwala kami sa desisyon. Ma. Siya NGA pala. Tama biye ito? Huwag niyo kayong makalimot. Pinanggagawin niyo sa akin. Ako maghahanap. Kayo rin kailangan maghanap. Bye-bye. Maganap ka. Saan mo nakuha? Mas maliit pa to sa banyo natin. Hindi ko ba kayo dinala sa home para sa matatanda kasama si Para naman makabuo kayo ng dam. Nandito pa rin kumakain ng tekyo. Sabi kayo na sa iyo, yung babae, hindi ko tatanggapin. Nahanap ko siya, nanay ng pinakamayamang tao sa Hecheng. Ka-level natin sila. Kailangan mong maging matapang at simulan ito. Hindi. Nagpa-Hazel ka na? Kinino? Sabi ko unti-untiin mo, pero ikaw naman, diretsahan agad. Basta, hindi yung babaeng pinakilala mo. Sa edad niyo, nagpa-flash wedding pa kayo? Sino ba Paano kung gusto lang ng babaeng yon ang pera niyo? babaeng ipinakilala mo? Siya tat, sa para kaya, maporma. Walang modo. Paano naman possible yan? Makapagpalaki ng Family Brothers. Paano nangyari ito? Hindi ba gusto mo lang humanap si Tapa ng bagong kasama? Nakahanap na ako. Pwede nang bumalik sa trabaho sa overseas company. Hindi pwede. Kailangan ko siyang personal na suriin para makasiguro. Pwede naman magida. Pero huwag mong ipaalam ang tunay na pagkakakilanlan. Siya kasi, hanggang ngayon akala niya driver lang ako. Kahit ganun, pumayag siyang pakasalan ka. Hindi pera mo ang habol niya. Baka mo kemo? Walang galing ah. Ano na naman? Ibig sabihin pogi si Papa. Pasado sa ganda. Oo na. Sabi na, banggitin mo ang dartings. Pupunta na ako, mag-imbestiga para sa'yo. Babae lang ang makakaalam ng totoo sa kapwa babae. Sinasabi ko na sa'yo, wag kang gumawa in calico. Kapag natakot mo yung kasama ko sa buhay, hindi na ako maghahanap uli. Relax ka lang. Narito na. Halika, tuloy ka. Sinabi imong gang pupunta ka. Parang dami mo pang dinala. Medyo maliit lang ang lugar. Ganito kasi. Kumpleto naman kami dito sa bahay. Tika niyan hua. Ipapakilala ko lang. Ito ang anak ko, si Tita. Hello, tita. Tita. Kasalanan ko, ako'y mahina. Ang tatay ko, magpagamot ako. Nagabayan siya sa utang. Wala man lang siyang kasama sa buhay.
Pero ngayon, maayos, kayo na ang kukuha ng lisensya. Mas kampante na akong ipaubaya ang tatay ko sa'yo. Sige na. Huwag ka nang magpumilit, old ho. Talagang gang. Ang lubid ay laging napuputol sa Ang malis. laging tumatarget sa mga tayapan. Hindi ba sinabi sa'yo ni Papa? Ang sakit ko, parang balon na walang hangganan. Ho Chi Dong. Anong tingin mo sa akin, si Cheng Nianhua? Sa wakas, lumalabas ang tunay na kulay na matandang tuso. Kung may problema, sabihin mo lang sa akin. Ano biye mas mahalaga? Ang pride o ang buhay ng anak mo? Hindi man siya anak kayo. Kung may sakit, Dapat gamutin. kahit magkano, gagawin natin ang lahat. Junjun. Siya. Huwag kang matakot. Kung kulang ang pera ng tatay mo, meron pa akong maitutu. Hindi tayo pwedeng sumuko. Umacting. Sobrang laruan na ito. Sigurado kang okay. Talagang okay lang ako. Po yan. Huwag mo na siyang pansinin. Hayan mo siya. Tita mo po na pa kayo. Dali mo po kayo. Nagpa-practice lang naman AKO ang acting. Inisip ko, pwede akong magdrama sa isang short film balang araw. Masaya rin pala ang may kasama sa buhay. Mahilig ka ba sa pagarte? May anak akong extra sa palabas. Palagi siyang extra sa mga palabas. Kung gusto mong umarte, ipapakilala kita sa kanya sa tamang oras. Hirap na hirap talaga ang pamilya ni Tita. Mabuti at nakilala nila ang pamilya. Sa nakaraang taon, silang mag-ama lang ang nagtulungan. Hirap ng pinagdaan. Nagdala ako ng konting ulam. Ano kaya? Ipapakita ko sa inyo ang pagluluto ko. Huwag naman. Unang beses mo sa bahay. Paano papapayagang magluto? Ganito na, tatawagan kayo nalang. Magpapadeliver tayo. Hindi healthy ang takeout. Sayang pang pera. Pinaghirapan mo rin ang kinikita. Ako na lang ang magluluto. Hayaan mo si Papa na tulungan. Kapag babae at lalaki, mas magaan ang trabaho. Sige. Ikaw naman. Tumulong ka sa akin. Okay, sige. Nasa kusina yon. Hawakan mo ito. Kaya mo yan. Siberian sausage. Caviar at sea cucumber. Ito ang mga pinakamagandang sangkap ng 5-star hotel. Kuya ho ikaw ba talaga? I driver? Kuya ho. Ikaw ba talaga? I driver? DPA sinabi kayo na sa'yo? Huwag humingi ng expired na pagkain sa iba. Masama yan sa kalusugan. Kakalampas ng expiration nito. Mura lang. Pwede pa namang kainin. Kain? Anong kain ng kain? Ilang taon ka na ba? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Tama. Hindi na kakain. Hindi na talaga kakain. Ayan, mas maayos na yan. Sabihin kayo lang siya, kung amin magaan, lalaban, mabigat. Mas maaga linawin kay Tia Cheng, magpaliwanag at humingi ng patawad. Kailangan makahanap ng pagkakataon linawin. Mabait siya. Hindi ko dapat niloko. Oy, ho. Nasaan na ang apron nyo? Apron. Yun. Tumanda na. Saan na yon? Nakalimutan kayo. Gamitin na lang ito. Hindi pwede. Gamitin yan. Paano kung bigla? Mamansahan yung jacket mamaya baka di matangle. Di ba sayang naman? Wala. Okay lang. Paninda to. 10 piso bawat isa. Sobrang mura lang nito. Milyon-milyong halaga ng custom jacket, ganito ang gamit. Tara, talangin kita. Saish, lakad tayo. Tikman mo tong luto kayo. Ako nang bahala. Bilazin mo. Kompleto sa kulay, bango, at lasa. Ang galing mo talaga, Tita Cheng. Tikman mo. Junjun. Halika. King ka pa ng mara. Salamat, Tita Cheng. Anik, Salamat, Papa. Ang sarap nito. home for the aged. Malapit na ang group event. Sabi nila. Puwarisa. Dapat may ka-partner sa saya. Tita Cheng, hindi pinanyan na ang sagat? Kaya mo ba? Koyoko, bakit naman hindi? Sasama ako sa'yo. Tara, Kumain ka pa ng mas maraming gulay. ang tanda mo na, kumakain ka pa rin na umaabot sa gilid ng bibig mo. Amoy ng pagmamahalan. Paano meron ka rin ng panyo na yan? Paano meron ka rin ng panyo na yan? Tita Cheng, maganda ba ang panyo na binili ko? Pagmamahal ng papa ko, magpoprotekta ako. Baka masayado kayo lang naisip. Oy, ho. Wala kang pasok ngayon? Meron naman.
Nagpalit ako ng shift sa kasama ko. Aganan biye. Pagkatapos mo pumunta ka na sa trabaho, huwag ka nang magtagal. Mamaya ng hapon, kailangan pumunta sa kailangan pang maglinis. Sige. King ka pa Junjun. Magandang araw, Ginoong Ho. Tara, Tara, Tara. Magandang araw, Bilis, bilis. Kung sasali sa salusalo, kailangan may maayos na kasuotan. Hindi pwedeng hayaan na i-shoot ulit 10 piso na damit sa bangketa. Ate, alam mo ba kung anong brand ito? Kung wala kang pera, huwag mo nang hawakan. Isang butones lang nitong damit. Baka kasing halaga na ng isang buwang sweldo mo. Paano mo nasabi na hindi ko kayang Bilisan nyo, alis na tayo. Huwag kaming abalahin sa negosyo. bumibili ako ngayon? Ikaw. Ako ang negosyo ninyo. Ano ba? Hindi ka pa. Kung di ka alis, tatawagin ko ang... Bakit tahimik ka? Bingi ka ba? Umalis ka. Sabi ka o umalis ka. Narinig Montag ba? Pilitin Montag ba ako? Ikaw. Los? Ikaw na tamad na tagali. Wala ka bang mata? Chung Nianhua. Bagirang malis kayo na. Sa lugar na tupak, Si Chen Fengjing at itong matandang manyakis. Maam, huwag po kayong magalit. Alisin ko agad itong hindi kayang bumili ng damit pangli. Palabasin ko siya kaagad. Sandali lang. Anong sinabi mo? Hindi niya kayang bumili ng damit. Oo. Chung Nianhua. Narinig ko sa nursing home. Bankrupt ka na ra. Lumipat ka sa isang relocation area. Hindi ko pa rin ito pinaniniwala. Makhang tama na ito. Chun Fonging. natuto ka sa sakit. Nakalimutan mo ba kung at nagmakaawa sa akin na patawarin kita? Iyan na yan? Ang bumagsak na foinis, mas mababa sa isang manok. Ikaw naman ang magmamakaawang lumuhod sa harapan ko. Ito ba yung sinasabi mo? Na ang taong nang api sa'yo sa retirement home? Alam mo ba kung sino ito? Si Mr. Ho, curating Galing Abroad. Kakatapos niya sa mga institusyon sa CCT. Lahat ng mga ito, hawak na niya. Siyempre, kilala ko. Siya yung pinakilala ng anak ko bilang Jawa, pero trumpo. Ganito na lang. Gayon na. Pagsilbihin siya, ipasukat ng damit, pasuotin ng sapatos. At Magandang idea yan. Ikaw. Palitan mo ng sapatos para sa akin. kinakausap kita, bingi ka ba? Sige na, kumilos ka. Bagay na bagay ito sa iyo. Ikaw na ang tumulong magpalit ng sapatos ko. Sinong nagsabi na bankrupt ako? Lumipat ka mula sa bahay ng pamilya, papunta sa relocation area. Kung hindi ito bankrupt, tama na pala. Narinig kayo pa na may nahanap ka ng bago. Isang walang kwentang driver. Sa kalagayan mo ngayon, Tinjin kayo, bagay naman kayo. Payo sa'yo, mag-isip na mabuti. Kung hindi, ikaw din mahihirapan. Kung dito mo, sa harap ng lalaking yan, ibubunyag ang pagkatao, maapektuhan ang pakikipagpartner ni Yuan Za. Tislang kayo. Ang serbisyo mo sa tao. Kailangan mo pang pagpraktisan. Pwede na ba akong umalis ngayon? Hindi ko pa nasusukat ang damit ko. Pag umalis ka, sino na magsisilbi sa akin? Chun Fonging. Sinasabi ko, tama na. Asawa kayo. Gusto ko pang pumili na mas maraming damit. Sa programa sa bahay ampunan. Gusto ko pa rin maging maganda at kaakit-akit. Sigurado namang kaya. Mapapansin ng lahat. Kuha lahat ng dami sa pader na, yan para sa akin. Anoing tawa-tawa, diyan? Hindi pa biye nakita ang boss Mac shop. Ikaw. Ano pang hinihintay mo? Ziga. Bagay na bagay ito sa'yo. Chung Nianhua. Walang tao ang laging may suwerte sa buhay. Ang tagal nang nag-enjoy sa magandang buhay. Nayan. Ako naman ang dapat mag-enjoy ng buhay. Mukhang gutom ka ng gata. Ganitong klase ng kaya mo pa rin niyang gawin. Nainggit ka lang asayakin. Inaga kayo ang karera mo. Kapag naging Emaris Hof ako. Huwag na kayong umasa na magandang buhay. Ang tanda mo na, Isa ka pa rin. na may lalaking magbabago ng buhay mo. Kahit hindi bagay, pilit mo suotin. Ang masakit.
Sarili mong laman ang naipit. Anong nangyari, Bobby? Chinyanhua. Ang lakas ng loob mong gumanti sa akin. Tumigil ka. Anong ginagawa nyo? Ikaw ba ang bagong kinakasama ni Cheng Nianhua? Isang driver lang, ang kapal mo magtangka dito. Tama na yan. Mahal. Tawagin mo kaagad ang manager na mall na to. Pakita mo sa kanila kung sino ang hindi nila dapat ininis. Hindi nila dapat iniinis na tao. Sabi kayo, Sabi kao, tumahim, azawa kao. Ano bang probleme mo? Bakit natatakot ka sa isang driver lang? Ang nangyari ngayon, kasalanan natin. Aalis na tayo. Tore. Damit. Tara na. Damit. Hoi, huwag kayong sobra-sobra. Ayos kalang BA. Oslang AKO. DBA Magda Drive ka? Nayan AKO. Hatid ko ang boss ko dito sa mall para may ayusin. Kanina, ang tao na yon apelido ay Ho. Apelido mo rin Ho. Bakit nung makita ka, nanliit siya? Hindi ikaw ang malaking tao niya? Impossible naman yan. Siguro kakilala niya ang boss ko. takot lang siyang mabalikan ng boss ko. Sabi niya pa na isa siyang balikbayan na bigatin. Yun pala, duwag na inaapi ang mahihina. Posible kaya? Hindi siya tunay na si MR Ho. Imposible. Nakita ko siya sa home for the elderly nung Saka. Kung hindi siya si MR Ho, si Chan Feng Makikipaglapit ba sa kanya? Talagang sinira ko ang sarili kong plano. Ang boss nayo ang galing naya. Saang kumpanya ka nagtatrabaho? Ayan. Hindi BA, dapat nasa home for the aged ka. Tapos na lahat ng trabaho, may programa na yata sila roon para sa party. Iniisip ko, kailangan nating maghanda ng itsura, di ba? Oo nga, tama. Paano ko hindi naisip yon? Dapat maghanda tayo. Alam ba, kahit noong kinasal tayo, wala akong naibigay na disenteng. Ngayon, ikaw ang pumili. Kung ano ang mapili mo, ibibigay ko sa iyo. Tagapamahala ng tinda. Sila ang mga nagulo dito. Ginong Ho. Jinong Chung. Pasensya na po sa inyo. Kanina hindi maganda ang serbisyo ng empley. Simula ngayon, Tanggal siya sa trabaho. Tagapamahala ng tinda. Mga mahirap sila. 2 salita. Tanggal ka. Umalis ka. Hindi ko nagagawin. Ano ang plano ninyong bilhin ngayong araw? Hindi ba sapat na ang handcrafted suite ni MR Ho? Mas mataas ang standard mo kaysa kay Madam Cheng. Dapat bumili muna ng suite. Tingnan mo, isang set lang ng damit ang meron ka ngayon. Nagda-drive ka para sa malaking boss, dapat mukhang disente ka. Eto, sa aming tinda. bagong disenyo ng aming Gawang kamay mula sa satin ng balat ng kambing. Kung magugustuhan ni Madam. Pwede natin ipa custom fit kay Sir. Ito. Ang ganda nito ah. Magano? Kung isama ang tela at labor. Mga 50,000 siguro. Ito, Nianhua. Ang mahal naman nito. Ganito. Para sa akin, pareho ang itsura ng mga suit ng lalaki. Punta sa ibang tindahan, tingnan natin. Titingnan ko yung mga damit pang babae para sa'yo. Mahal, di natin bibilin. Sasabihin ko sa'yo, mamaya sabihin mo lang sa kanya na, may promo dito sa tinda, may discount ang mga damit, kahit ano sabihin mo. Sabi ko nga itong 500 piso lang. Ako na bahala sa bayad. Naintindihan. Sa tingin ko, okay naman ito. Ano sa tingin mo? Ang galing mo pumili, bagong labas na modelo. Baka isang piraso lang nito, maubos na ang ipon ni Kuya Ho. Ang mahal ng damit na to. Sige na, palit na lang tayo ng iba. Walang problema. Kanina sa mall, nakita ko may event sila habang paalis na ako. Arang may karatulan ng event sa may pintuan ng tindahan. Iba. Tama BA? Paano kung maghanap ako ng mura? Ano? Mamaya, ang goal na yan, maghanap ka ng dahilan. Sabihin mo na lang na ilang don lang. Bayaran mo gamit ang card kayo. Huwag na lauhwa. Mahal talaga ang mga damit dito. Hanap tayo sa ibang tindahan. May promo sa mall at tindahan. Di ba? Oo nga. Congrats sa dalawa sa pagsum. Sa masamang empleyado ng tindahan. Kaya ayan. Lahat ng damit dito ngayon, Pwede nyo. sa presyong empleyado. Tapos may dagdag pang isang diskwento at saka sa patakaran ng tinda. Magpartner na lampas 50 kapag bumili ng 2 set o higit pa. May dagdag na diskwento pa. O, di ba?
O sige, balutin nyo na lahat yan. Walang problema. Dito na po kayo, pakizunod. Gamitin nayo na lang ang card game para sa Joe. Walang duda, may kasama ka na kasi. Mahilig ka na mag-ayos. Kang bumata na they 10 Binili ito ng tita Cheng mo para sa akin. amoy na amoy ang halimuyak ng pag-ibig. Sige, mag-picture tayo. Maganda ba eh? Ang gwapo naman nanay papa. Maganda ba? Ang ganda. Salamat. Ang gwapo mo rin ngayon. Xiao Jun. Kuha mo kami ng Sige, Hindi pa ako handa. Ang ganda talaga. mukhang hindi talaga tayo magiging magka-compare. Margu. Ano sa tingin nyo sa bagong asawa ni Ho Kidong? Baki Sobran Kamuka ni Mama? Parang mura na bersyon ni Mama. Hindi makampara kay Mr. Ho. Talagang walang tadhana para sa kanila. Sa tingin nyo, May posibilidad Bea. Na sila ang nagpakasal? Imposible. Hindi ba ang sabi? Na-bankrupt yung pamilya nila? Tignan mo yung suot niyang gown. Bagong labas, yan gayong season. Nagpapanggap lang para magpasikat. Nakita mo ang napangasawa niya? Driver lang na may sira-sirang sasakyan. May kasama pang anak na hindi kanya. Byuda na ng mahigit 10 taon. Di na nakatis, di ba? Kahit wala siyang pera. Pogi naman talaga siya. Lalabas ako para tumawa. Bumalik ka agad. Hello. I check mo. Sino ang nanggugulo sa asawa ko sa bahay ampunan? I check mo agad. Maghanap ka ng tao, bilisan mo. Anong nangyari? Yung guest sa simula. Dahil kao alam anong hindi na makapagsalita ang kanyang boses. Malapit na siyang Sa pagbukas ng palabas. Anong gagawin ko? Nayong ura. Walang sinuman ang makakaagaw ng eksena ko. Gaano pa katagal bago magsimula? 10 minuto na lang. Kung lalabas maghanap ng kapalit, hindi na rin abot. Oon ka. Paano kung ako na? Ako na ang opening guest. Paano kaya? Ako na lang kaya? Ako na ang opening guest. Tunay ba ito, GNG? Kaya mo ba? Changyinhua. Ikaw na naman. Nasara mo na naman ang plane, okay? Nung bata pa ako, sumali ako sa paligsahan sa Ngayon, ang pinaka-import. May taguyod na maayos ang programa. Oo. Chang Nianhua, magpasikat, maging bayani. Pero hindi MOBA naisip. Kung ano ba talaga ang kakayahan mo? Chen Fonging. Ayoko makipagtalo sa'yo. Ibigay mo na lahat sakin. Sinong nagsabi sa'yo na ibig? Sabi niya kaya, Mananawala ka agad? Lahat ng bisitang dumating gayon. Mga kilala at respetadong tao. Kung alam kong mahalaga ang pagtatanghal ngayon, dapat ibinigay ang nota ng kanta. Pwede ko pang ulitin bago ako umakyat sa entablado. Akyat sa entablado. Sino nagsabi sa'yo na umakyat? ONG. Simula pa lang, nasira na. Sino ang may kasalanan? Kaya mo bang akuin ang responsibilidad? Ako ang mananagot. Lahat ng responsibilidad ako. Pwede na ba yun? Ikaw ang bahala. Paano mo napapasan? Sasabihin ko sa'yo. Fengjing, ikaw na lang ang umakyat sa entabla. Ika ang miyembro ng chore. Turtle. Bahagi ako ng bahayampunan. Dapat akong gumawa ng kaunti para sa tulungan kahit paan. ONG. Hindi ko maintindihan ito. Ito ay isang staff note. Ang kanta nato ay nasa CK. Di mo kaya to. 3 minuto na lang natin. Ibigay mo sa akin ang sheet music. Naha, AKO. Kunin mo ako ng isang baso na mainit na tubig. Kung masaya ako, ibibigay ko pa sa'yo. Pwede na ba? Jinong Chen. Isang minuto na lang.
30 segundo na lang, boss. Maghanda ka ng umakyat sa entablado. Ikaw. Eos calling BA? Ikaw na naman. AKO na. Bake it? Akala mo BA kasama ang extra? Matatakot na ako sa'yo. Agsisisihan mo yan. Maligayang pagdating sa bagong taon na programa ng Neighbors Elderly Home. Oy, ko, akyat na ako sa Ngayon, simulan na natin ang pambungad na pagtatanghal. Inaanyayahan ang ating pambungad na bisita. Ikaw. Anong balak nyo? Sasabihin ko sa'yo. Ang sugat na dinanas ng asawa ko, babayaran ko ito ng daang ulit sa'yo. Dahon Tara. Manigong bagong taon. Opisyal na nagsimula ang sayawan. Imbitahin ang inyong kapareha at magsaya. Jinong Chang. Pui ba kirang ayon sumia? Siemper Pui. Lauhwa, hindi ko inaasahan. Ang galing mo palang sumayaw. Nianhua. May gusto akong aminin sa'yo. Sa totoo lang, AKO, sa totoo lang, ang tunay kong pagkatao ay Anong nangyari? Bakit may dugo? Bakit dumudugo? Tawagin ang doktor. Dalian mo. Huwag ka nang magpapatikit. Bilizan mo pa. Tingnan mo agad. Kamusta na? Huwag kayong mag-alala. Gas lang yan. Nagapanagat. Walang maiiwang peklat o anumang epekto. Simulan na natin ang paglat. Baka medyo masakit ito. Dahan-dahan lang. Tizin Montag Sandali. Bihira na ang sweet na mag-asawa sa ganitong edad. Hindi na maraming kagaya nyo. Tingnan kung paano katingnan ng asawa. Parang mas important ikapase maranay. Kahit sa paglalag, Pakiramdam ko, siya ang nasaktan sobra. wala yan. Huwag kang mag-alala. Hindi na kasing sakit tulad kanina. Sinong may sabi na hindi masakit? Kapag nalaman ko kung sino may gawa nito, hindi ko siya palalampasin. Sa mga araw na ito, tandaan mo ha. Huwag hahayaang madikit. Huwag din itong mababasa. Salamat, Doc. Salmat. Walang anuman. Anong ginagawa mo? Sabi ng doktor, idapat baba mo na ako. Halika na, bumaba ka na. Ang tanda mo na. Binuhat na parang prinsesa kanina. Siya ba ang nanay Nathan? Sijna. Huwag na tayong lumapit. Ang importante, okay si Mama. Bakit di ka lumapit? Kailangan ko pang makipagsubukan sa lalaki na yon. Bakit? Balik ka na dito. Tara na. Guys ka na. Kamusta? May nararamdaman ka bang masama?
Tita Ching okay kalang BA? Hua, Changjun. Kung wala kang magawa, bumalik ka sa kumpanya mo abroad. Marami pang dapat gawin doon. O kaya, isasara ko na lang ang pinto para makapagpatuloy kayo. Jun. Huwag mong pakinggan ang kalokohan. Halika na, pasok ka. Tita Ching, eos kalang BA? Eos lang. Siguradong nag-alala ang tatay ko. Eos lang kayo. Palipasin lang ng ilang araw, gagaling din. Ikaw, mabait na anak, marunong mag-alala. Hindi tulad ng 3 kong pasaway na anak. Nabalitaan nilang ayos, ni hindi man lang dumalaw. Mabait son? Mas gusto ko anak na lalaki. Anak na lalaki na. Alam niya ayusin ang buhay. Hindi tulad nitong baliw na dalaga. Tita Ching, tingnan mo si Papa. Hindi ba 20 taong gulang nasabi? Ang papa mo. Sa sip kayo. Laging 20 taong gulang. Hindi ko na kaya ang ganitong sweet na matatandang magkasintahan. Tita Ching, hintayin ka naming ako at ang tatay ko, pati ikaw at ang anak mo. Sabay tayong kumain. Sige, adios dyan. Sa oras na iyon, sabihin natin kay Ho at Junjun. Ang tunay kong pagkatao. Pahingi ng 3 bot para sa opisina ng nursing home. Ako muna ang magwawalis. Sige, walisan mo. Sige. Anong ginagawa nyo? Gamot para sa lahat. Gusto mo bang bumili? Lihim na gamot ng palasyo. Lunasan lahat ng sakit. Pengying. Pinagmulan mula sa aming Tagaloob. 278 kat. Meron pang pang-therapy na aparat. Ngayon, 3,908 lang. Wala itong kinalaman sa anumang milagrosong gamot ng palasyo. Niloloko lang nila kayo. Hindi Mari. Noong araw na yon, Meng Wang, malapit na ba siyang hindi kayanin? Feng Ying, hawakan mo ang gamot na ito. Ipasubo mo ito sa kanya, gagaling siya agad. Oo nga, bibili ka o hindi? Sabi nga ni Derason. May promo lang na 200 na bote, maubos lang tapos wala na. Gusto lang naming tumulong sa'yo. Oo, tama. Gusto ko rin itong therapy device. Bibili rin ako. Anong ginagawa mo? Pek lahat ito. Lahat peak. Peak ang gamit. Pek rin ang makina. Magkalma kayo lahat. Anong ginagawa mo? Pangligtas buhay. Anong pangligtas buhay? Ganitong bagay, nasa bahay ampuna. Yan ang papatay sa inyo. Lalabanan kita. Hayaan mo akong bumili. Feng Ying, hanapin si Feng Ying. Kailangan mong sabihin kay Dr. Son ang mga bagay na ito. Hindi kami ang sumira nito. Kung magalit si Dr. Son at hindi na tayo bigyan ng paninda, paano na tayo? Halika, itali niyo siya dalhin kay Dr. Son. Humingi ng paumanhin. Bitawan mo ako. Makinig kayo sa akin. Hindi ito mula sa lehitimong tagagawa. Niloloko kayo para makuha ang inyong pinaghirapan. Sinungaling ka. Sumunod kami kay Feng Ying at natapos na ang ilang kurso ng paggamot. Si Dr. Son nagpapadala ng libreng recipe ng halamang gamot sa grupo. At nagbibigay siya ng libreng seminar para magturo. Napakabuting tao talaga siya. Isa siyang buhay na santo. Ang lintik na si Chen Fengjing, hindi ko akalain ang na-brainwash na ng ganitong katindi. Sabi ng doktor, basta makakumpleto tayo ng 10 paggamot, ang katawan natin makakagawa ng bakuna kontra kanser. Sa hinaharap, wala ng kanser. Tama ba? Oo. Akala mo makakatakas ka pa? Tagbukapya, itali silang Pag-isipan nyo mabuti, kung itong gamot ay kontra cancer, na ganito kahusay. paano naman na kayo lang ang nakakaalam? Huwag nyo kaming pagbintangan, ha? Sino ba nagsira ng gamit ng doktor? Huwag na magpalusot. Talyong Baitawan mo kayo. Ito panloloko. naloko kayo Nina Chan Feng Ying at Dr. Sun. Tumahimik ka. Tumahimik ka. Subukang magsalita ulit. Ito dapat ang itali nyo. Ayos kalang BA. Woes lang. Chun Fonging. Alam MOBA. Niloloko Emma. Ang pinaghirapan ng mga tao na to. Wala akong ninakaw o inagaw. Sila mismo ang kusang nagbigay ng pera. Anamin nalahain ay, Dr. Sun. Simula hanggang wakas, ikaw ang nagmando ng lahat. Say, itong trader na maliit na kite. Malinaw naman na siya ang lumapit sa akin. Sabi niya sa akin sa bahay ampuna. Tulungan ko siyang magbenta ng mga health products sa kanila. Sabi pa niya, hahatiin niya ang kita sa akin. Yan na ang ipon kayo para ese kabang kayo. Niloko mo ako ng pera.
Paidawan mo. Ang mga gamot na kayo mismo gustong bumilit uminom. Anong kinalaman kayo di? Zinon galing ka, zalo ka. Itong sinungaling, malaking sinungaling, papatayin, sinungaling. Ibalik mo sa akin ang perang ito. Chan Fonging. Hindi ko aklain. Noong una, pinakawalan kita. Ang kapalit nito ay ang kawalan mo ng pag-asa. Ikaw pa rin ang nanalo. Fake it? Bakit lahat na magaganda sa'yo na pupunta? Kasi ikaw naman, laging nagtatanong ng bakit Bakit hindi? Ikaw kasi. Lagi mong tinitingnan. Ang mga bagay na wala ka. at di mo nakikita. Sarili ko itong pagmamay. Galit lang AKO na hindi ko nilagyan ng karayom ang sapatos mo dati. At hinayaan kitang tumayo sa harapan ko na buhay na buhay. Yung karayom sa sapatos ni Nyanhua, ikaw pala naglagay noon. Ikaw. Tama. Kasi, inagon naya ang atensyon kayo. G&G, Chun Sangkot sa kaso ng sibil at kriminal. kailangang arestuhin siya. Dalhin na siya. Huvak. Huvak. Chung Yanhua. Baidawan mo AKO. May isang bagay. Nanalo parin AKO SAO. Gino Hua. Gusto Naya AKO. Dalhin imo na. Umalis. Pasensya na. Kami ang nagkamali. Pasensya na. Hindi inakala ganito ang nanay niyo. Paano mo nagawang sabihin yan tungkol sa nanay ko? Biti hindi nakasama ang tatay ko at nanay mo. Bagay na bagay ang bagong partner ng nanay ko sa dating partner niya. Wala kang dapat ipag-alala. Huwag. Huwag, huwag, huwag. Tay. Itay/ini. Chungjun. Kaya ikaw ang bago kong tatay-tatayan. Kaisai Tita Cheng. Hindi ka pala talaga tagalinis sa home for the aged. Ikaw ang Mrs. Gunat Daddy Junjun. Iyong ipinakilala sa akin nakadate ni Junjun. Tungkol kay Chun Fonging? Kaya pala. Chen Fengjing, hindi pala ang nanay ninyo. Mukhang mali talaga ang mga sinabi ko, ho. Nakakatawa kasi. Parang paulit-ulit ang kasay. Ang nanay natin. Na naman, Janaya na naman. Kaya pala. Ikaw pala ang ipinakilala ng sa akin bilang tagumpay na balikbayan. Mukhang tayo talaga. Nakatalaga sa isa't isa. Sa dami ng pangyayari, Ikaw pa rin. So anim na tayo sa pamilya mo lang gayon. Sinong nagsabi na anim tayo sa pamilya? Dahil kailangan nating maging tapa. May isang bagay akong matagal nang gustong sabihin sa'yo. Noon, ang panyo na nakita mo, hindi yon kay Junjun. Akin yon. Pero, hindi yun tulad ng iniisip mo. Tinulungan ko lang ang isang babae. Ang tagal na nating walang kontak. Malamang matagal na siyang kasal. Sigurado ka biye? Sa puso mo ngayon, Nakalimute mo na biye siya? Sigurado ako. Sa puso ko ngayon, ikaw lang talaga. ang panyo na ito, Kinito. Tingnan mo. may salitang huwa pa sa taas. Ikaw na talaga. Kaya na. Nasaan ang gamit ko? Ibigay mo ang gamit ko. Bilisan mo. Nianhua. Matagal nang hinahanap ang pagkakataon para masabi ang isang bagay na iyon. Bawal kayong tumawa. Ang dami na nating pinagdaanan. Sa tingin ko, ito na ang tamang panahon. Jinang Chengyinhua. Papayag ka bang pakasalan ako? Pakasalan mo siya, sige. Pumapayag ako. Ang galing ni Papa. Panalo si Mama. Jinangu. Jinangu de hand lang. Uwag na uwag niopong ma stressange babi. Ano?
3 buwan na kayong buntis. Buntis. Menopause na ako. Paano akong mabubuntis? Ag masaya ang buhay, lahat possible. Magiging kuya na ako. Oh, Sinong may sabi? Ang tao hindi makakaranas ng pangalawang tagsibol. Sa wakas, hindi ka na ang bunso. Sa huli, ang buhay mo sa edad na 50